Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Bogo, Cebu. 79 ang buhay na binawi. Halos 600 ang nasugatan at halos 200,000 bahay ang nasira. Hindi rito nagtatapos ang pagdating sa Pilipinas ng mga kalamidad dahil sunod-sunod na lindol ang gumimbal sa Surigao, Negros Occidental at Davao ngayong taon. Ayon po sa PHIVOLCS, iba't ibang fault lines at trenches ang dahilan. Para sa kabuuang report, narito si Jordan Gutierrez. DWIZ 2025 Year-End Report. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu, partikular sa bayan ng Bogo noong Setyembre 30 ng kasalukuyang taon. Namataan ang sentro ng malakas na lindol sa Bogo Bay Fault sa Sitio Luok, Barangay Nailon. Naramdaman din ang malakas na lindol sa syudad ng Medellin, San Remigio, Sugod, Tabiolan, Tabogon, Borbon, Catmon, Daan Bantayan, San Francisco at Carmen kung saan pinadapa ang mga bahay at ilang gusali. Dahil sa malawak na pinsalang iniwan ng malakas na lindol, isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Cebu para sa mabilisang pagbangon ng buong lalawigan. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot sa 79 katao ang naiulat na patay, habang halos 600 ang nasugatan sa kalamidad. Samantala, ang bilang ng mga apektadong residente sa Cebu pumalo sa halos 800,000 katao kung saan may nailikas sa evacuation centers, may napilitang matulog sa kalsada at may pansamantalang sumilong sa tent cities sa Bogo. Kaugnay nito, halos 200,000 mga bahay ang nasira dahil sa magnitude 6.9 na lindol at ang kabuoang danyo sa infrastruktura umabot sa mahigit 73 milyong piso, kabilang ang mga gusali, kalsada, simbahan at ospital. Hindi lamang natigil ang pagyanig sa isang araw dahil sunod-sunod na lindol ang tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob ng 2 linggo. Batay sa earthquake monitoring ng PHIVOLCS, naitala noong Oktubre 4 ang magnitude 4.9 na lindol sa Burgos, Surigao del Norte. Tumama rin sa City of Sipalay, Negros Occidental ang magnitude 5.1 na lindol noong Oktubre 7 at sa Manay, Davao, yumanig ang magnitude 6.8 na lindol noong Oktubre 10. Paliwanag ng PHIVOLCS, walang kaugnayan sa isa't isa ang mga naganap na lindol dahil iba't ibang mga fault line at trenches ang dahilan ng mga naturang pagyanig. Para sa Panalo o Talo Year-End Report, ako po si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan ngayong 2025. Ngayon, alam na kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report.